Diba? Valve packet pa lang. Ito, oh, malaki na. Pang 150. Mas laki ng 59. Ayan. Lagyan natin yung ano yung piston. Tapos sunod naman natin yung block jam. Saka yung mga gasket. Yan yung base gasket natin. Original pa rin yung gagamitin natin dyan. Ito naman yung bagong block natin na pang click na 150. Ayan, meron na naman tayo dyan markings or yung number na yun, 149 CM3 36F. Ayan, mga ano yan, pang 150 yan. Lagyan natin ng markings para tandaan natin na yung pisa ay galing sa atin. Ayan. Para tandaan natin yan na yung pisa ay talagang galing sa atin. Kasi magbibigay ako ng warranty dyan baka mamaya iniiwasan ko din kung si may-ari nito ay medyo alangan sa amin nung iwan yung unit niya, kaya gusto niya ipa-video. Ganoon din sa amin, alangan din kami. Sabi mo hindi ko ikakayaman yung lulukoy mo yung ganyan. Si dyan ka man din kumikita, ba't mong palulukuhin yan? Nagbabayad din naman ng tama. Pero kung hindi naman nagbabayad ng tama yan, kahit kaano pa katibay yung pisa niyan, madaling masira. Yan, lahat dyan mga sir original. Kahit yung sikil na ganitong binigay ko sa kanya, original pa rin yan mga sir. Masabi kong tatagal yan. Kung naging kalampag yan sa katagalan, yung problema nun yung sa kanya. Pinres ko naman yung kanyang yung bearing. Yan, nakabit na natin yung mga sira, yung black. Susunod naman natin yung cylinder head naman. Malalagyan ko din ng markings yun na katibayan talaga na yung head na yan ay galing sa akin. Original din yan mga sira, kasi yung aftermarket na mga cylinder head, sample natin dito. Meron akong kwan dito palatandaan dito na kapag aftermarket yung cylinder head, sample natin dito. Ito sa aftermarket mga sir, wala kayong makikita mga number dyan. Yan, walang nakasulat. Ito, masasabi ko talagang aftermarket to. Yan, tapos dito yan, sample natin doon sa original. Yung dito kasi meron siyang matulis dito sa original, at may mga number. Sample natin tong original na to. Ito matulis to. Yan, tapos original K36F. Ganoon din dun sa piston na nakita nyo kanina, na pinakita ko. Ang kung lang to, problema lang nito ito, oversize lang. Pero walang kaso yan. Sa mga sir, nilagyan natin yung cylinder head nya. At nilagyan ko rin ng markings. Mapapansin nyo sa magneto nyang stock. Yan, laki ng lawit nya. Yan, kaya obligado papalitan din natin tong magneto nya. Tapos yung iba valve clearance naman natin ay 1024 pa rin, same pa rin doon tayo sa sa 125, halos pare-pares lang yan. Ito mga sir, nabunan natin yung makina. Kulang na lang natin dito mga sir, yung magneto saka yung throttle body.
at injector dapat pang 150 rin. Tapos maya sasalpak na natin yan doon. Eto na mga sir, nabuo na yung makina at isasampar natin doon sa kanyang chassis. Tapos sasalin natin ng langis, kulan, at mamaya ay yung magneto naman saka yung throttle body, kasi pang 125 yung nakakabit pa dyan, ay magpapalit tayo ng throttle body ng pang 150. Importante may kapit muna natin yung makina sa kanyang chassis mga sir. Kapit muna natin. Ito na mga sir, yung magneto mas malaki po yan. Yan na yung luma nya. Yan, salpakan natin. Kung kanina pansin nyo laki ng usli nung 125, nasa 150 yan, sakto. Nirepaint na rin natin para sure bull na hindi nakakalawangin. Kung kakalawangin man, matagal-tagal naman. Tinanggal na lang din natin para hindi na bubuksan sa susunod. Pag matagalan na, nirepaint na rin natin. Tapos throttle body na lang yung isusunod natin gagawin, at yung injector. Tapos lalagay na rin natin yung radiator pan. Yan, ito yung mga pinagpalitan natin mga sir. Black head, tapos yung magneto, yung sigunyal, yan. Tapos sunod natin yung injector saka throttle body naman. Eto na mga sir, bali ilalagay na natin yung throttle body natin ng pag 150 at injector. Medyo nahirapan tayong maghanap ng throttle body saka injector, at yung injector na gagamitin natin yung pang 150 rin. Yan, bumili tayo, kaso napakamahal mga sir. Inabot siya ng 5 plus throttle body tapos injector. Hindi pa kasama yung manifold yung yung manifold. Yan, meron na rin ako sa kanyang ibibigay dyan or ilalagay. Yan, ito yung bagong throttle body natin, Sunset yan. Ang kukunin lang natin dun sa luma niya yung solenoid. Yan, magkaiba kasi si 125 sa kasi 150. Mas malaki yung butas ng 150 compare natin kay 125. Yan to, ito yung 150, ito yung 125. Maliit yung butas, siyempre alam nyo na, pagka kinabit nyo yung 125, aandar siya, maganda yung minor. Pero pagka aarangkada na, palyado kasi kulang sa gas at sa hangin. Ayan yung sa sa luma, ikaw dugtong mo. Tapos ito yung sa akin mga sir, ayan, kasi magpapalit din tayo nito dahil mas malaki yung butas nito, yung pang 150 magkaiba sa 125. At injector, akin na resibo. Injector, yan, pang 150 rin. At total price nito, throttle body sa kayo injector, ito lang naman yung presyo nyan mga sir. Yan, 4890. Yan, galing sa Honda yan mga sir, sa Triumph yan. Yan, napakamahal. Pinabili ko pa yan, siyempre babayaran ko pa yung bumili niyan dahil wala akong stock niyan. Pinabili ko sa labas at ilang Honda yung pinuntahan niya bago nakahanap, kasi nagtry tayo sa mas malapit. Yung kaso nga lang yung malapit wala silang available na stock, kaya install na natin to para matestingan natin to at mapatakbo na natin at marinig na natin yung tunog nito. Tunog stock pa rin to, conversion lang naman sa 150 yung ginawa natin dito, pero yung power nya mas nag-iba din. Ito mga sir, kinapit na natin yung bagong injector natin. Ito na yung mga lumang injector nya to, 5 volts. Tapos yung manifold nya
ibalik mo pa rin doon ha. Kunin mo lang yung solenoid niyan. Kukunin lang natin doon sa luma niyang throttle body mga sir, yung solenoid or IC. Kung napansin nyo kanina, tinanggal natin sa pagkakabit. Kasi ginawa namin, habang naghahanap kami ng throttle body, syempre tinesting namin yung motor para malagyan na namin ng coolant. Kaya naibalik na namin tong cover niya. At makita din namin yung under ng motor at goods naman tahimik. Nga lang, nung bibigay mo yung acceleration niya, medyo meron siyang delay at pumuputok-putok. Dahil kinukulang sa hangin at sa gasolina. Dahil upgraded na yung motor, naging 150cc na, 149cc, pang click 150 na yung engine, kaya obligado pati throttle body ay dapat pang 150 na rin. Ito na yung throttle body natin, ito na yung bago, at itong manifold nya galing sa akin yan mga sir. Okay, salpak mo na, dyan na rin yung injector nya. Tapos lahat ng pinagtanggalan syempre babalik natin sa kanya, pakita natin. Tsaka may video naman para at least makita niyo yung mga pinagpalit namin o mga ginawa namin sa motor niya. Kasi nga iniwan nga itong unit para wala din siya agam-agam na baka ganito, ganyan, ganyan. Okay, kabit muna natin mga sir. Okay. Okay. Testing na natin. Kulang na lang dito mga sir yung stator para full power. Kapag mas malaki kasi stator, mas maganda. Okay, on natin. Napa-under na namin to, kaya pag pi-under mo siya, start na agad to. Okay, yung tunog niya stuck pa rin. Tapos yung acceleration niya mga sir at gumanda. Yan, i-diagnose pa natin to. Nung kinabit namin kasi yung kanyang throttle body na 1 to 5, pag binilit mo to, ganyan mo siya, parang nabibilawkan siya at pumuputok-putok yung kanyang muffler. Ayan, ganda lang. Diagnose na lang yung gagawin natin dito. Tapos babalik na natin yung kanyang upuan. Hindi na namin ito painitin kasi napainit na namin to. Ito, dinayagos na natin, reset na natin, pinaka-reset na natin. Okay na ito mga sir, goods na goods na. Roro-test lang natin. Okay, testing natin sa labas. Yung mga tao Ha? Bali. Oo, maganda naman talaga hatak ng conversion. Ayan. Bago rin doon ko, mga gamot. Okay, okay na.